Victory. Th- Thank you so much, Mentor Carlo, for the introduction. Grabe yan. No, I believe this is my first time sa Team Victory. Tama po? No, so very Yes excited po, po ako Mentor. and at the same time, kinakabahan ako dahil again, this is my first time, no? So I can see uh mostly no mga bago since this is my first time. I can see familiar faces din. Ayan, nandito sila Mentor Ian, no? And of course, Mentor TJ, thank you so much for inviting me. Ayan. So, since maraming bago po, papakilala lang ako ng very quick and then uh, isi-share ko na lang din yung journey ko dito sa IM Worldwide. And I hope by the end of our mentoring today, no, may nag-send ng picture. Grabe. Ayan, si Mentor Edgardo, na nagulat ako doon sa picture. May pa-picture, oh. Pwede na pala yung mag-send ng picture dito ngayon. Anyway, thank you so much po, no. And so, na-distract ako doon sa picture. Hindi, joke lang po. Ayan. I-share ko yung journey ko and I hope by the end of this session natin, meron kayong makukuha, mapupulot at ma-apply no sa paggawa ninyo ng business natin. I'm sure makaka-relate kayo sa story ko kasi I believe hindi lahat ng nandito nung nagsisimula sa IM Worldwide ay believer ng network marketing. Am I correct? Sino po dito yung bago mag-join sa IM Worldwide, medyo hesitant pa or yung negative ba sa network marketing? Taas-taas kamay, dalawang kamay, pati paa itaas natin dyan. No? Kasi ako po ay negative talaga sa networking. No? Siguro isa ako sa mga tao na nadala ng social media or ng mga balita. 'Di ba pag binalita, network marketing scam, ganon. 'Di ba? Yung mga ang daming na scam sa networking, ganito, ganyan. So, isa ako sa mga naniwala, no? At nadala dun sa mga balitang kagaya ng ganon. Pero dahil sa pangangailangan ng pera, ayan, so baka makarelate din kayo. Sino po dito nag-join sa IM Worldwide para kumita ng malaki? O, huwag na tayo maglokohan, no? Talagang andito tayo para kumita ng malaki eh. Tama po ba? No, kasi kung ako kung ako lang naman ay gusto ko lang naman kumita ng 20,000 per month, 25,000 ang sahod ko sa call center. So pwedeng hindi na ako mag-networking, tama po? 'Di ba? So nandito tayo para kumita talaga ng malaki. And nung time na 'yon, kailangan ko talaga kumita ng malaki. Hindi dahil sa mga sariling pangailangan, kundi sa isang malaking responsibilidad. Iyan. Grabe, no? Na-curious kayo dun sa malaking responsibilidad. No, mamaya kwento ko po, no? Pero para mas maniwala kayo, no? May mapakita ko sa inyo. Mag-share lang ako ng aking screen. No, yung buhay ko po bago ako mag-join sa worldwide. Ayan. I-share ko po. My name is Mentor JC. Isa po ako sa mga pioneers ng IM Worldwide. Kung napapanood niyo po si Mentor Precious Grace Capili, no, yung mga videos niya, nung sinabi niya doon sa isa sa mga reels niya na nagsisimula sa IM Worldwide, isa po ako doon sa nasa picture na nagpa-pack kami ng products sa gasoline station. Isa po ako doon sa kasama nila Press, no. Nagsimula po ako dito, wala pang produkto, wala pang office, wala pa lahat. Ano pa lang, tiwala kay Press sa kay VP pa lang ang meron. Kasi sabi niya, ganito daw yung mangyayari, sabi nila magiging ganito daw ang company, ganyan, etc. etc. And since malaki tiwala natin kay Press and kay VP and kay GN, so nag-join po tayo kahit wala pa mga produkto, no? And the rest is history. Pero bago ko po yun pagdesisyonan, nabanggit ko nga po sa inyo, negative ako sa network marketing. Bakit? Kasi ang mindset ko po ay empleyado. No? Ako po ay graduate sa Polytechnic University of the Philippines. No? Familiar naman po tayo sa PUP. No? Ang tuition fee namin doon, 500 pesos sa isang SEM. No? Pero third year college, hindi na ako kayang pag-aralin ng parents ko.
So nag-working student po ako. Okay? And then after ko pong mapag-graduate yung sarili ko, pasok agad tayo sa call center. At doon na po ako lumaki sa call center, no? Ano po ako, nagtrabaho po ako doon for 9 to 10 long years. Imagine. Pero, gaya ng karamihan, nagsikap tayo para mapataas natin yung posisyon natin. And awa naman ng Diyos, no, naging supervisor naman po tayo. No, kaya lang, yun nga yung sweldo ko, 25,500. Kung sa sarili ko lang, siguro kaya ko naman na yan. Okay naman na sa akin yung 25,500. Kung ako lang mag-isa, kung single, 'di ba, walang ibang iniisip. Kaya lang, eto na, dumating na yung ano, pang MMK na part ng buhay ko. Ayan. Sino po dito yung mga may pang MMK na storya ng buhay, no? Kasi po ako po ay bunso sa aming magkakapatid, tatlo ako, tatlo kami, tatlo ako, wow, alien pala ako, no? Tatlo kami, bunso po ako, tapos yung kuya ko, tsaka yung ate ko, may mga pamilya na sila. So, in short, may mga responsibilities na sila. So, ako na lang, tsaka yung parents ko. Tapos, eto na. Ito, makaka-relate kayo dito, no? Ito yung buhay call center ko. Supervisor po ako. Isang gabi pagpasok ko, tumawag yung ate ko. Sabi niya sa akin, hindi na uuwi si Papa. Ah, pang teleserye talaga, di ba? So, bakit hindi uuwi si Papa? Nahuli daw na kunento ko talaga yung buhay ng tatay ko. No? Nahuli daw na may kasamang ganito, na may bata, na etc. etc. So in short, nalaman namin na may anak sa labas or sa ibang babae, tapos hindi na siya umuwi from that night on. So instantly, wala na akong father. No? No, buhay naman siya, pero kumbaga, hindi na siya umuwi. No? So yun yung naging isang malaking responsibility sa akin bilang ako na lang, tsaka yung nanay ko, kinailangan kong humanap ng extra income. Kasi sobrang kulang, doon ko na-realize na kulang yung sweldo ko sa call center. Yung 25,000 ko, kulang sa mga expenses. So, dahil nga kailangan natin kumita ng extra, naghanap ako ng ibang pagkakitaan. Pero, hindi agad business. Hindi agad networking. Kasi wala po akong alam sa business. Sino magaling sa sales? No, si Mentor Shoni, nakita ko may sari-sari store, o di ba? Ako, wala akong alam sa pagbibusiness. Wala akong alam sa pagbebenta. Kahit anong produkto, wala akong experience, kumbaga. No? So, wala po akong choice. Kundi gamitin yung katawan ko para kumita ng extra. Parang, parang di kayo naniniwala. Parang tinatawanan ako ni Mentor Ian, tsaka ni Mentor TJ. Wala po bang bibili? Hindi, joke lang. Pero literal, no? Binigyan kasi tayo ng talent ni Lord, konting talent sa pagsasayaw. No? So nag-audition po tayo sa isang dance group. Ayan. And awa ng Diyos na ano naman tayo, na natanggap naman po tayo. Ayan. Familiar po kayo dun sa nakakulay pink? Sa naka-pink? Hindi po ako yon ha? Hindi po ako yung naka-pink, no? Yung naka-pink po dating sex bomb dancer. Kasama nila Rochelle, kasama nila Jopay, ayan. So, naging kagrupo ko po siya. No? So, yan po yung grupo namin and na-enjoy ko po yun. Kasi I love dancing, mahal ko po yung pagsasayaw, passion, kumbaga. No? And na-enjoy ko siya dahil na-bless naman tayo ng manager na may connection sa mga television shows, no? Mostly sumasayaw po kami sa Itbulaga, ayan, si Chris Bernal, na back-upan na natin, si Jericho Rosales, di ba? Kulang na lang si Mentor TJ Villanueva ang back-upan natin. Kasi I believe si Mentor TJ, total performer din yan di ba? Si Mentor TJ, samahan mo pa ni Mentor Ian, di ba? Talaga, Mentor Ian, Mentor TJ ha? Baka naman. Hindi, joke lang. Ayan. So, na-enjoy ko po yan. Ang dami ko pong na-meet ng mga artista. Ang dami ko pong experience dyan sa pagda-dancer. Kaya lang, at the end of the day, hindi pa rin talaga siya sapat. No? Sa pagda-dancer, maliit po talaga yung income. Tsaka hindi siya fix. Kung kailan lang kayo may sayaw, tapos paghahatian nyo pa, since grupo kayo, so kulang na kulang pa din. No? So, naghanap pa ako ng ibang pagkakitaan. Hindi pa rin talaga business, hindi pa rin talaga network marketing. No?
katawan ko pa rin yung ginamit ko, no? Nag-audition po tayo sa kung ano-anong mga commercial. Ayan. Diyan ko po na-realize na ang pagko-commercial ay parang paghahanap din ng trabaho. Sobrang ano din, no? Apply ka ng apply. Apply ka ng apply pero ang liit ng chance na ano no na makuha ka. Siguro sa mga 60 to 100 ko na audition, siguro mga 3 to 5 lang ako natanggap. Tapos ito yung pinaka kilalang produkto na natanggap ako. Ayan, kilala niyo po Dunkin Donuts, 'di ba? Oh. Nung natanggap ko po yung message, natanggap na ako. At isa na ako sa mga ano, artista sa commercial. Sabi ko, eto na to. This is it. Mag-aartista na ako. Eto na yung break ko. No, pagdating po namin dun sa meeting, ang dami pala namin. Akala ko yun na, akala ko ako na yun. 'Di ba? Ang dami pala namin. Hindi nyo nga alam kung nasan ako, 'di ba? O, hulaan nyo na lang kung nasan ako diyan. Okay? Ayan. So, again, sa pagko-commercial, hindi rin talaga siya fix. No? One time, big time siya. Seasonal, kumbaga. Kagaya niyan, Christmas free. O, kailan siya pinapalabas? 2005 pa yan eh. So, hindi naman siya ipapalabas ng Halloween, di ba? Hindi naman siya ipapalabas ng Holy Week. Christmas. So, Christmas lang. Isang beses lang talaga siya. At ang alam niyo po ba, ang pinirmahan ko dyan, mga 80,000. 80 or 85,000 pesos na talent fee. Pero ang take home ko ay parang 45. Parang ganon. 40 to 45. Kalahati, di ba halos? Kasi may cut yung agency, may cut yung handler, di ba? Yung mga ganon. So, hindi rin talaga siya fix. So, aside sa pag-commercial, pinasok ko na rin yung pag-extra-extra, o di ba? Yung mga 500, 500, dadaan ka lang, di ba? Yung mga ganon. Makikita ka na sa TV, dadaan ka lang, pero may 500 pesos ka. Yung mga ganyan, pinatos na rin po natin kasi wala akong alam sa pagbibusiness, wala akong alam sa pagbebenta, sa sales. No? So ganyan lang, na-enjoy ko naman yan. Kaya lang, at the end of the day, ganun pa din. Wala pa rin, maliit pa din yung kita. Even pagpa-pageant, alam niyo po ba, pupunta ako sa mga probinsya para lang sumali ng pageant. Kasi sabi nung manager ko, yung handler ko, malaki ang potensyal ng mga taga Manila na sumali sa probinsya. Parang ganon. So kami naman, taga-Pasig ako, pupunta ako ng Zambales, pupunta ako ng Bicol, pupunta ako ng kung saan-saan. No, ito pong picture na to, Mr. Foggy ng Morong. Wow, may mga ganon, di ba? Ayan na, nasa likod, Mr. Foggy ng Morong. Ako po yung pinaka-title dyan. No, ako po yung pinaka-nanalo dyan. Kaya lang, ang nauwi ko po dyan, 5,000 pesos. O di ba, pati yun pinapatos natin, di ba? 5,000 pesos. Pero yung suot ko po na barong dyan, nirentahan ko ng 1,500. O di ba? Di ba? So magkano yung take home po? So lahat po yan na-experience ni Mentor JC para lang kumita ng pera. Madali po ba kumita ng pera? Hirap, no? Lalo na mga OFW natin na business partners. Meron kasi ako mga business partners sa Canada, dalawa, tatlo ang trabaho. Grabe, no, saludo ako sa inyo. Dalawa, tatlo trabaho para kumita ng extra. Ang hirap. Ang hirap kumita ng pera. Diba? So ako po, dahil wala akong alam sa pagbibusiness, sa sales, yan yung ginagawa ko or ginawa ko for 9 years. 9 to 10 years. Diba? Sinasabay ko po yung pagko-call center sa gabi. No? Pero fast forward na natin, nakilala ko si IM Worldwide. Nung nakilala ko po si IM Worldwide, nagustuhan ko siya, pero hindi agad ako nag-join. No, hindi ako agad nag-join dahil nga skeptic ako. Pero dahil nakita ko yung mga kaibigan ko kumikita na, sabi ko, i-try ko na din, wala namang mawawala. Kasi matagal nang wala eh. Di ba? Ano pa bang mawawala? No, so nung ginawa ko po si IM Worldwide, isa sa mga tumatak sa isip ko, kasi sabi nila, umaten ng training, umaten ng mentoring, tuloy-tuloy, di ba? Aralin mong mabuti, aralin mo ng mabilis. So yun po yung ginawa ko. At isa sa mga tumatak sa akin is, kailangan pala may goal ka dito. No? Para meron kang path na dadaanan or meron kang susundan. Hindi ka yung sabog-sabog ba? Hindi yung kung saan-saan lang yung galawan mo.
no? Kailangan may goal ka para alam mo kung saan ka papunta. And yun po yung isa sa mga tumatak sa akin, yung magkaroon ng goal. No? And nung nagkaroon po ako ng goal, awa ng Diyos, nagtuloy-tuloy po. No, nagtuloy-tuloy po yung pagkakaroon natin ng resulta. Malayo man kay Mentor May or malayo man sa top 2, no, or sa mga top mentors natin, pero awa ng Diyos, yung meron ako ngayon, sobrang layo na sa buhay ko before nung ako'y nagtatrabaho. No, so yun po yung pag-uusapan natin. Yung pag-hit ng goals. Kasi I believe lahat tayo dito may goals. No, at habang i-discuss ko po sa inyo yung pag-hit ng goals, susundutan ko na rin ang mga personal experience ko. Okay lang po? Ayan. Okay tayo doon ha. Grabe. 56 tayo dito. 56 million. Ayan. So, eto na no. Sa pag-hit po ng goals, unang-una, kailangan po, yan, pakitype na lang po kung ano yung nakikita ninyo sa screen ninyo. Ayan. Kailangan po, intentional. Ano po ibig sabihin ng intentional? Sige nga po, kung alam niyo kung ano yung Tagalog ng intentional, paki-type nga po kung ano yung Tagalog ng intentional. Yun, no? Ayan. Ayon po sa Google, ang Tagalog po ng intentional is yung sinadya or sinasadya. Di ba? So, yun po yung yung isa sa mga kailangan nating gawin dito kung gusto natin magkaroon ng goals. Para ma-hit natin yung mga goals, kailangan sasadyain natin. For example, pumunta kayo ng Baguio, no? Tapos may nakita kayo sa TikTok. Uy, may masarap na bulalo dito sa Baguio. Pero saan kaya to? Tinignan ninyo sa Waze, hala, sa may loob-looban pa pala. Pero dahil gusto mo matikman yung bulalong yun, ano gagawin mo? Sasadyain mo, di ba? Kahit out of way, pupuntahan mo. Kahit pasikot-sikot pa yan, kahit mataas pa yung daanan or pababa man yan. Pero dahil gustong-gusto mo, sasadyain mo. So, ganun din po yung pag-hit ng goals natin. Kailangan sasadyain mo siya. Hindi yung kapag tinanong ka, anong gusto mong maging sa IM Worldwide? Gusto ko pong maging Diamond Elite Executive. Pero wala namang nakikita sa gawa. So, gusto mo lang. Pero hindi mo sinasadya. Di ba? Ibig sabihin, hindi intentional. Kasi when hitting a goal, dapat alam mo at gagawin mo yung mga dapat gawin. Meron na po ba kayong mga downlines na ako ito based on my experience, no? Since isa na po tayo sa mga diamonds ni IM Worldwide, ang dami ko nang pagdaan ng mga downlines na kapag sinabi ko, kunwari, si Mentor Elin, no? Tama po ba, Elin? Yan. Mentor Elin. Kunyari, meron akong downline, Mentor Elin, ano ka, mag-diamond ka. Tapos ang sagot sa akin, hence, in God's perfect time. No? Taray, no? In God's perfect time. Dinamay mo pa si Lord. No? Naniniwala naman tayo na may perfect timing si Lord. Tama po ba? No, pero hindi naman ibibigay ni Lord yung perfect time na yan sa'yo kung nakikita niya na wala ka namang ginagawa. Pray ka nga ng pray. Buong araw ka naman nag-games. Buong araw ka naman tulog. 'Di ba? Buong araw ka naman nanonood ng series sa Netflix. Oh. Tapos sasabihin mo sa akin in God's perfect time. 'Di ba? Ibig sabihin, hindi ka intentional sa pag-hit ng goals. No, kasi hindi pwedeng iasa lang natin kay Lord. 'Di ba sabi niya, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So dapat gumawa ka. Hindi pwedeng pray lang. 'Di ba? Meron pa akong na-experience, isa sa mga downlines din. No?
Ah, let's go. Matagal na siya eh. Parang 1 year na siya mahigit. So, tinanong ko, anong goal mo? Mens, gusto ko naman mag-Sapphire. O sige, ihit natin Sapphire. No? Kaya lang, mens, kung para sa akin yan. Kung hindi para sa akin, o di ba? Kung ikaw yung mentor, parang nakakawala ng gana, di ba? Kasi isa ako sa mga mentors na naniniwala na kapag hindi mo gagawin sa'yo, hindi magiging sa'yo. Di ba? Yung sagot na hindi para sa, kung hindi para sa akin yan, mens, hindi yan para sa akin. Nakadepende na lang na tayo sa kapal. Di ba? Meron pa yung mga, yung mga, anong tawag dito? Yung mga okay lang sa kanila na maraming nauuna. Wala namang problema. Meron at merong mauuna. Pero kapag tinanong mo about goals, ang sagot sa inyo, ang sagot sa iyo, sila na muna mens mauna kasi sila naman yung nauna dito sa IM mo. Di ba? Ang point ko naman, doon ka naman papunta, bakit papatagalin mo pa? Di ba? Lahat naman tayo dito magiging diamonds. Magiging blue diamond, magiging black, magiging crown alpha mentor. Pero kung may paraan para mas mapabilis ka, ba't hindi mo gawin? Bakit mo pa ipagpapabukas or ipapatagalin? No? Kasi kapag may target ka at intentional ka, dapat yung galawan mo, 'di ba? Doon papunta sa goal mo. Kasi nga intentionally, 'di ba? O sabi dito, when your intention is clear, so is the way. Marami sa atin, feeling natin, ginagawa naman natin yung part natin, no? Pero aminin natin, marami din sa atin na kapag tinanong kayo, diamond, mag-diamond tayo guys. Ang unang pumapasok sa isip nyo, gusto ko naman mens, pero paano? Hindi ko alam kung anong mangyayari, kung paano mangyayari, paano ako magiging diamond. Sabi dito, kapag intention mo ay clear, intentional mong gagawin mo yung part mo, papakita sa'yo ni Lord lahat ng paraan. Di ba? Minsan nagigilat ka na lang, hit ko na pala. Yung mga ganun, magugulat ka na lang. Nandyan na. Kasi ginawa mo yung part mo. Kasi intentionally, ginagawa mo yung pag-hit ng goal. Okay? So clear tayo doon, no? Kapag nag-hit ka ng goal, unang-una, kailangan intentional ka. Okay. Now, intentional ka na. No, Mentor JC, intentional na ako. Ngayon, sa pag-hit ng goal, sa journey natin sa pag-hit ng goals, hindi rin naman talaga madali. No? Based on my experience. Ayun. So meron akong tatlong C na ibibigay sa inyo sa pag-hit ng goals. Okay, ready na po kayo? Ayan. Patype nga po, I am ready. Kasi hindi ko kayo nakikita lahat. Pero if meron po kayong mga chat, no? Ayan. Teka, buksan natin yung chat. Ayan. Nakikita ko naman po. Ayan. I am ready. Ayan. Thank you so much sa mga nagta-type po. Nag-chat. Okay. So, ang dami ng ready, no? So, simulan na natin. Ang first P sa pag-hit ng goals, this is based on my experience. Possible, narinig nyo na to, no? Possible, paulit-ulit nyo nang narinig to. Pero ito pong i-discuss ko sa inyo is based on my experience, no? So, commitment. That's the first P. Okay? Ako po, kapag nag-hit ako ng goals, or kahit sa downlines, no? I always ask them for their commitment. No, kasi isa sa mga gauge ko kung talagang committed ang isang downline sa pag-hit ng goals is yung sagot nila sa tanong ko na gaano kataas ang level of commitment mo to achieve this specific goal. No? Kasi meron akong mga na-experience or meron akong mga sagot na nakukuha na I will try. No? So kapag ganun ang sagot ng down, kunyari ako yung mentor ninyo at ganun yung sagot ninyo sa akin, hindi na ako mag expect ng mataas sa inyo.
Hindi ko kayo ila-let go ha, hindi ko kayo papabayaan. Pero yung expectations ko, hindi na mataas. No? Tutulungan ko pa rin kayo, pero yung expectations ko, no, ibibigay ko na, or yung attention ko, yung focus ko, ibibigay ko na doon sa willing and committed. Yung talagang whatever it takes attitude, yung ganon. Marami po kasing mga distributors or members na kapag hindi nakuha yung isang bagay, no? Ang mindset nila, okay lang may next month pa naman. Okay lang meron pa namang next year. Okay lang kasi meron pa namang susunod na time. No? Kasi po ang kapag ganun yung mindset natin, na laging may next time, wala. Hindi tayo mapupush to our limits. No? Hindi tayo mapupush. O kunwari, nag-hit ka ng Sapphire, 7,000 sa left, tapos yung sa right mo, 5,000. 5,000 na. Konting-konti na lang. Kung ang mindset mo ay may next time pa naman, hindi mo ipupush yung 2,000. Maniwala kayo sa akin. Ang dami ko na pong na-experience na ganyang mga distributors. Yung okay lang sa kanila na hindi nila ma-hit ngayon kasi marami pa namang susunod na panahon. So tumatagal ka lalo. Nag-hit niyo po. Again, this is based on my experience. No? Kapag mataas ang level of commitment mo, mas malaki yung chance na makuha mo yung target mo. Okay? Ngayon, kapag committed ka na, syempre hindi rin madali maging committed, di ba? Madali po ba maging committed? For example, sa love life, mga boys, madali po bang maging committed? Okay, walang sumasagot. And then joke lang. Pero hindi, seryoso, di ba? Kumbaga, lalo na kapag nagpakasal na. Kasi kapag nagpakasal na, mas lalong yung commitment mo nandun eh. Tama ba? Oo, lalo na pag ano na kayo, nag-share na kayo or ano na kayo ng vow ninyo, ng mga vows ninyo. Yung level of commitment mo, for better, for worse, di ba? Yung mga ganon. Talagang mataas na yung commitment level. No? So dito rin sa business natin, kailangan mataas din yung level of commitment mo. Pero again, hindi siya madali. Kaya, eto, sabi ni Mentor Carlos, single pa daw. Can't relate. Wow. Ayan, bigyan natin ng commitment yan. Pero hindi sa relationship, sa goal, sa I am worldwide. Ayan. So, para maging committed po tayo, ito naman ay, again, no, mga tips na pwede ninyong gawin. No? Focus. Very important po ang focus. No? Dapat sure ka sa mga gusto mong makuha. Sigurado ka sa mga gusto mong makuha. Eyes on the prize, kumbaga. Tutukan mo. Gusto mo maging diamond? Alam mo dapat kung anong mga target mo. Alam mo dapat kung anong mga dapat mong gawin. Ilan ba yung target mo? Ilan ba yung DRs mo? Ilan ba dapat yung executive? Ilan yung RQV mo? Ilan yung sapphires na dapat pumasok sa'yo? Gets niyo po? Doon ka nakatutok. Hindi pwedeng busy ka sa ibang bagay. No? Hindi pwedeng busy ka sa isang bagay. Kung gusto mo makahit sa ibang bagay, kung gusto mo makahit ng target sa IM Worldwide or makahit ng goal sa IM Worldwide, hindi ka dapat busy sa ibang bagay. Focus ka sa paghihit ng target. Based yan sa experience. No, at kapag focus ka sa isang bagay, lahat ng efforts, oras, mas marami sa paghihit. Kapag ganun yung nangyayari, mas malaki yung chance. 'Di ba? What else? Para maging committed ka, dapat meron kang ganitong attitude. Familiar na po kayo dyan? Sige nga po sa mga familiar na, pa-type nga po kung ano yung pagkakaintindi nyo sa Rita. Ayan. Whatever right it takes attitude yun. Tama. No?
Whatever right, it takes attitude. No, dito sa business natin, maraming ways para para magkaroon ka ng resulta. Pero ang tanong is tama ba yung paraan na ginawa mo? Kasi 'di ba sabi nga ni Pres kapag gaano mo kabilis nakuha ang isang bagay or ang isang resulta, ganun din kabilis mawawala. Mas maganda kapag pinaghihirapan natin yung mga resulta natin. No, sa business natin, pwede kang maging aggressive at madiskarte. Sabi ko nga marami ng paraan para maging successful ngayon. Kailangan mo lang maging aggressive at madiskarte. No? Kasi ang dami ng, di ba, ang dami namang pumapasok na members sa IM Worldwide. Minsan magtataka ka, bakit? Minsan bilis-bilis, 2 months lang, 1 month lang, ganito na ang resulta nila. Yung mga ganon, no? Hindi natin alam kung paano nila nakuha. Hindi natin na alam kung ano yung ginawa nila para makuha nila. Pero tayo, no, since gusto din natin magkaroon ng resulta, pwede nating gayahin kung paano nila nakuha yung resulta nila as long as tama. 'Di ba? O bigyan ko kayo ng isang example. Ah, meron akong 3 jade. Naka-jade ako. Meron akong 3 jade. No, may 3 jade pain ako. Ilan kulang ko para mag-jade for you? Isa na lang, 'di ba? Isa na lang kulang ko. Meron nag-inquire sa akin, dapat mag-jade. Pero nagbago yung isip niya, platinum na lang siya. Platinum na lang siya. Oh, sad. No? Ganun. Ngayon, sabi niya gusto naman niya mag-jade, kaya lang kulang pa. No, may nangyari, ganyan. So, platinum lang yun. Ay, since ako, may pera ko. No? May pera ko. In-offer ko. Gusto mo ganito, bigyan kita ng option, 2 options. No? I-jade kita. Akin na yung 112 mo, i-jade kita. This is nangyari talaga. I-jade kita. Now, may 2 option ka. Kung gusto mo mag-jade at ituloy-tuloy yan talaga, bayaran mo sa akin yung kulang. Kung mag-aabonohan ko muna. Okay, pero kung ayaw mo talaga mag-jade at platinum lang talaga, o ibigay ko sa iyo yung 112 boxes ng products. The rest, pati yung 50 boxes sa akin. No? Naka-jade siya, pero 112 lang yung binigay niya. No? Kumbaga tulong ko na yun sa kanya. Pero nag-jade for you ako at meron pa akong libreng mga boxes. May ginawa akong masama. May tinapakan akong tao. Wala naman, di ba? Di ba? So, isang example yun. No, lalo na kapag gusto mong, alam mo yun, magkaroon ng just for you. Example lang po yun. No, na nangyari sa akin. Kung meron kayong mga ganun, option nyo po yun. Ha? Hindi ko po sinabing gawin ninyo. Basta kung ano lang yung alam niyo kasi yun yung nangyari sa akin. Imagine niyo magkano yung nilabas ko. 198,800 minus 112. Tapos ang bumalik sa akin, 200,000 plus the products. 'Di ba? Yung mga ganyan. So, nagigets niyo po. No, pwede kang maging madiskarte at aggressive. Marami ng ways, basta tama. At wala kang tinatapakan, wala kang inaagaw na downline or walang crosslining and all that. Okay? Clear po? Ayan. And then what else? Ito pa, para mas tumaas yung commitment level mo sa business natin, you have to listen to the right mentors. Okay? Ako po, sa IM Worldwide, ang daming mentors.
Lalo na ngayon, ang dami nang pumapasok, no, ng mga members. Mas lalong padami ng padami. Maraming nagkakaroon ng resulta. Pero ako po, ang turo sa akin ng mentor ko, kung sino yung gusto mong maging, yun yung kopyahin mo. Yun yung sundin mo. At yun yung pakinggan mo. Maraming mga mentors sa IM Worldwide na minsan iba yung diskarte, no? Hindi, kumbaga, wala namang problema kung iba yung diskarte niya. Kasi kung yun naman ang nagwo-work sa kanila, sa kanya, walang problema. Ako kasi, meron kaming, ah, meron kaming diskarte na iba yung diskarte ng iba. Nagets niyo po? No, kaya ang sinusundan ko lang from Mentor May, top 1, top 2, Mentor Kath, tapos yung nag-refer na yung ni-refer ni Mentor Kath na si Mentor Poy, tapos ako na. So kung ano yung tinuturo sa akin ni Mentor Poy, alam ko galing kay Mentor Kath tsaka kay Mentor May. Sino po nagtuturo kay Mentor May? Si VP tsaka si Press. No? Tsaka gusto ko po kasi yung resulta ni Mentor Kath, ni Mentor Poy, ni Mentor May. Kaya sila yung sinusundan ko. Sabi pa nga sa akin ni Mentor Poy, di ba naka-Corvette si Mentor Poy? Si Mentor May naka McLaren, si Mentor Kat ay naka Lamborghini. Sabi sa akin ni Mentor Poy, kung, kung gusto mo ng Lamborghini, wag ako yung pakinggan mo. Si Mentor Kat yung pakinggan mo. Kasi naka-Corvette lang ako. Nagets niyo po yung logic? Nagets niyo po yung point? Ang point doon ni Mentor Poy, ng mentor ko, is kung sino yung gusto mong yung mentor na meron ng gusto mo na resulta, yun yung sundin. Yun yung pakinggan mo. Diba? Sa mga trainings, kung na-obserbahan ninyo, di ba meron tayong tinatawag na warm and cold market? Di ba? Merong mga trainers or speakers na ang sinasabi, unahin nyo muna yung warm market. Meron din naman mga trainers or speakers ang sinasabi, unahin nyo muna yung mga cold market. Huwag muna yung mga warm market. Di ba may mga ganon? So, maguguluhan tayo. Sino? Saan? Kasi pwedeng nag-work sa isa yung cold market muna. Meron namang nag-work na warm market muna. Di ba? Kaninong resulta ba yung gusto mo? Yun yung pakinggan. So, be wise to listen to those mentors around you. No? Though lahat ng mentors ng IM Worldwide, especially the top mentors, walang ituturong mali yan sa inyo. Walang ituturong mali yan sa atin. Nasa sa atin na lang kung sino yung susundan at papakinggan natin. We just have to be wise and make sure na kapag nakikinig tayo sa mga mentors, ina-apply natin. Hindi yung kinig-kinig lang. Sino dito magaling umaten ng training, yung walang absent, pero hanggang ngayon wala pa rin resulta? Di ba may mga ganun eh. Yung ang sipag, like every night, ma-attend sa office, pero 1 year na, 2 years na wala pa rin resulta. Why? Because of application. Hindi na-apply. No? So kapag nakahanap ka na ng tamang mentor at gusto mong mentor, listen and apply. No? Hindi madali yung pag-hit ng mga goals. Pero kapag committed ka, kahit hindi mo siya na-hit agad, no? Itutuloy-tuloy mo yung pag-hit. Kasi nga commitment level mo mataas eh. Meron po ba dito nag-hit ng diamond or nag-hit ng sapphire? Sa first month pa lang, possible na hit nyo na. Pero meron ba sa inyo na sa first month na pag-hit ng sapphire, hindi nyo na-hit? Ako kasi hindi. Ilang buwan ko hinit ang sapphire. After 9 months, tsaka ko siya hinit.
na hit. Grabe no, 9 months. 'Di ba? Tapos yung diamond ng Team Dauntless, hindi naman po siya in a snap, diamond na agad kami. It took us 7 months para maging diamond. Tignan niyo po. Ayan. Nag-diamond ako, nag-diamond ng Team Dauntless May 2021. Ayan. So, ito po yung sales namin noon. Imagine niyo 3 jade lang ang pumasok sa team. Kasi kami po yung ano yung isa sa mga teams na puro associate ang labanan. Yung mga ganyan. Kung mapapansin nyo, silver, copper, ang labanan. No? So, yan po. No, pero bago dumating sa May 2021, November pa lang ng 2020, hinihit na namin ang ah, diamond ng Team Dauntless. Ito po ang RQB ko noon. O, di ba? Left side ko 49, right side ko 141. So hit ng right side, no? Na-hit ko yung emerald nung time na yan. So sabi ko, di ba ang target ng diamond, 100,000 sa left, 100,000 sa right. Pero hindi na-hit. So sabi ko dun sa core leaders ko, sa core members ko, sige, try pa natin. I-hit ulit natin ng December. Okay? Ayan po ang naging RQV ng December. Tumaas yung right side, pero bumaba naman yung left side. Buti nga na-hit pa ulit yung emerald. No? So sabi ko, ala, ano pa kaya kailangan nating gawin? Sige, ganito, i-hit ulit natin January 2021. Tayo ang kauna-unahang diamond ng year 2021 sa IM Worldwide. So excited kami kasama yung core. Ito po yung RQB. O, di ba? Super excited. Kahit yung Ruby hindi na-hit. No? So bumaba. Yung left and right, bumaba talaga. Walang nakahit ng diamond sa left and right na yan. So yung iba po kasi, kapag mababa ang commitment level, pag ito yung nangyari, ano ba yan? Para sa atin pa ba to? Parang hirap naman, 3 buwan na natin inihit. Di ba? Tapos pababa ng pababa. Spaghetti. Spaghetti yung pababa. Di ba? Pero kami po, yung team ko, together with them, sabi ko, sige, aralin pa natin. Ano pa bang kailangan natin gawin? Init ulit natin February. Ito po yung nangyari ng February. Ayan. So bumalik na naman tayo sa Emerald. Pero kinapos pa din yung left side. No? Oh, hit pa rin natin February, March. Bumaba. Hindi, wala na naman nakahit. So roller coaster, no? Roller coaster yung experience namin. March, pagdating ng April, whew, ang hirap mag-diamond. No? So, kami, yung grupo, tuloy lang. Sige, i-hit pa rin natin. Alam niyo po ba pagdating ng May, ito po yung RQB ko ng grupo from May 1 to May 17. Lagpas na sa kalahati ng buwan. 27,300 sa left, 32,900 sa right. Malapit or malayo sa 100,000? Layo no? Ang layo. Tapos more than half of the month na. Sabi ko, Lord, ikaw na bahala. Ikaw na bahala dyan, Lord. I-surrender na namin sa'yo. Basta gagawin lang namin yung part natin. Alam niyo po ba, grabe talaga si Lord. Dito ko napatunayan na in 6 days, pwedeng gumawa ng miracle si Lord. Imagine niyo in 6 days, from May 25 to May 31, ang RQV ko po ay 90,100 sa left at 99,600 sa right. In 6 days lang. So kapag kinombine mo siya, ayan po ang total 1 month RQV namin ng grupo. So na-hit. So ano pong point? No, since we're talking about commitment, may mga targets ka na hindi mo agad mahihit. Pero it doesn't mean na hindi mo na mahihit. No?
Kailangan mo lang matuto sa kung ano man yung tinuturo sa'yo ng sitwasyon or kung ano man yung tinuturo sa'yo ni Lord. Kasi nung time na yan, alam niyo po ba, laging nakakahit yung right, di ba? Kung mapapansin niyo, malakas yung right ko. Ang ginawa ko, ano ko sila, combine ko sila. Sabi ko, right team, right side. Ituro nyo sa left side ko anong ginagawa ninyo. Hinggan, kumbaga nag-sharing of best practices sila. No? Kasi kung ano pa lang, first 3 months pa lang or first month pa lang, nag-quit na kami sa paghihit, nag-give up na kami sa paghihit, malamang hindi natuto yung left side from the right side. Hindi sila nagtulungan. Di ba? So yung commitment level, kailangan taasan po natin. Lalo na kapag nag-hit tayo at gusto natin makahit ng goals. Sabi dito, motivation is what gets you started. Commitment is what keeps you going. No? Motivated ka. Yes, lalo na nung nagsisimula ka sa IM Worldwide. And madalas, karamihan, no, kapag nakaka-experience na ng mga challenges, kapag nakaka-experience na ng mga hardships, ng mga rejections, nagkukwit na, nawawala na, tinitigil na nila. Sa simula, motivated sila. Pero nung naka-experience na ng mga paghihirap sa paghihit, ayaw na nila. Pero kapag committed ka po, yun yung magpapatuloy-tuloy sa'yo hanggang makuha mo yung gusto mo. Clear po? Are you learning? O yung cute naman ng aso ni Mentor Carlo. Ayan, teka lang. Dadaling ko rin yung 5 aso ko dito. Competitive, no, Mel? Hello! Ayan. So, next C. Next C tayo. Pa-type nga po kung ano yung next C na nakikita ninyo sa screen ninyo. Consistent. Ayan, lagi natin naririnig yan, di ba? Consistency. Ayan. Madali po ba maging consistent? Yung totoo. Yes or no? Madali maging consistent? No. Yan, si Mentor Crystal. Sabi no. Sabi ni Mentor Maria, no din. O, pare-parehas po tayo ng sagot, no? No din. No, diyan ako isa sa mga hirap na hirap, maging consistent. Sabi nga ni Mentor Carlo kanina sa DISC, ay ako no? Isa ako sa mga I. So ang dami tumatakbo sa isip ko na gusto kong mangyari, gusto kong gawin sa IM Worldwide. No, yung iba nasisimulan ko, hindi ko natatapos. Pero yung iba hindi ko talaga nasisimulan. Hanggang utak lang, hanggang isip lang. No? Ang hirap maging consistent. Ang hirap maging consistent. Kahit wala ka naman sa IM Worldwide, ang hirap maging consistent. Tama po ba? Hmm. Ang hirap kahit wala tayo sa IM Worldwide. No? Pero isa yan sa mga sagot para makuha mo yung target mo. Bigyan ko po kayo ng tips kung paano maging consistent. I've learned this the hard way. Ibig sabihin, hanggang ngayon, wino-workout ko pa rin yung pagiging consistent ko. Pero, nakita ko na yung difference ko before sa ngayon. Na alam ko na, aware na ako sa pagiging consistent. Kasi ito na po yung mga ginagawa ko. No? Learn how to prioritize. Isa po yan sa mga ginagawa ko dito sa business. Yung pina-prioritize ko yung mga bagay na alam kong makakatulong sa akin para maging successful. Sa dami ng task natin, meron dito mga mamshi. Ayan, kagaya ni Mentor Shoni, meron pa siyang sari-sari store. 'Di ba? Yung iba sa atin, meron pang mga anak na, alam mo yun, gigising sa umaga, lalo na pasukan na ngayon. 'Di ba? Gigising ng umaga, pagluluto natin, yung mga anak natin, plancha, 'di ba? Uniform, etc., etc. 'Di ba? Mamalengke ka pa, household chores, 'di ba? May work ka pa. 'Di ba? Ang dami nating tasks, everyday tasks.
na kailangan gawin. Tapos sasabayan pa ng IM worldwide, no? Mahirap maging consistent, no? Pero kapag natutunan natin how to prioritize things, malaking help po siya para maging consistent. Oo, ito, tip na lang din. Since napag-usapan natin na yung pagpaprioritize, meron akong 4 na categories sa pagpaprioritize ko. Okay? Number 1 category, urgent and important tasks. Okay? So una, sinusulat ko muna lahat ng task ko every day. Kunyari, ngayon, gabi, anong mga gagawin ko bukas? Number 1, ito yung mga gagawin ko. Susulat ko muna lahat. Tapos, kapag naisulat ko na lahat, i-categorize ko na sila. Alin dito yung urgent and important? When I say urgent and important, ito yung mga dapat ginagawa agad-agad. Dapat inuuna. Urgent and important. Number 2 category, not urgent pero important. No? Not urgent pero importante. Ito yung pwede mong i-schedule. Importante siya, pero pwede naman siyang i-schedule. Clear po? Okay. Number 3 category, urgent, pero hindi masyadong importante. Ito na yung mga pwede mo nang i-delegate. Sino sa inyo dito yung nasa bahay, meron ka ng anak na kayang maghugas ng plato? Di ba? Yung mga ganon. So, pwede mo nang utusan, pwede mo nang i-delegate sa kanila. At least natututo din sila sa mga household chores. Sa business naman natin, sa mga talks. Kaya tayo nag-groom, kaya tayo nagmo-mold, kaya tayo nagti-teach. Di ba? Para gumaling din yung mga downlines natin sa pagpe-present. Ngayon, kapag may downline ka na nagpe-present, di ba? Importante na may talk. Pero pwede mo na siyang i-delegate. Di ba? Pwede mo nang i-schedule. Di ba turo naman sa atin sa business natin, huwag yung mga biglaang patok kapag may patok sa yung downline mo. Huwag yung mga, Mens, may talk tayo. Kailan yan? Now na. As in, umalis ka na dyan sa inyo. Punta na tayo ng Laguna. Punta na tayo ng Batangas. Di ba hindi naman ganon? Di ba? So, ini-schedule din siya. And then lastly, last category is not urgent and not important. Ito yung mga wala talagang naitutulong sa pagiging successful mo. So, huwag mo na munang gawin. Pwede mo na munang ipagpaliban ba? Ano ba yung mga not urgent and not important tasks? Lalo na yung mga nasa bahay lang. No? Yung panonood ng Encantadia. Wow. O kaya panonood ng PBB. Ayan. Sino na po ba ang umalis sa PBB? May makakasagot po ba? Kung sino na ang latest na na-evict sa bahay ni Kuya? Ayan. Di ba? Sino po nag-games? Yan. ML. Ano pong pangalan ninyo sa ML? Yung mga nickname ninyo. Di ba may nickname daw yun? Ayan. Teleserye, Netflix. Yan yung mga bagay na hindi urgent at hindi importante. Kaya medyo pagpaliban na muna natin. No? Hindi naman siya nakakatulong sa ngayon. At pwede mo naman siyang balikan kapag successful ka na. Kapag kumikita ka na ng 500,000 per month or 1 million per month, hindi ano na, edi pwede mo nang balikan. Alam niyo ba, si VP ganun, into games si VP before, na nagsisimula siya. I mean, prior siya mag-network. Pero kinalimutan niya yon. Kinalimutan niya yon. Tapos nung vice president na siya, alam ko bumili siya ng console or something ganun. Pero hindi niya na rin naman nagagamit. Pero ang point nun, anytime pwede niya nang gawin. 'Di ba? Kasi nung mga nagsisimula siya, nakafocus siya. Naging consistent siya. Okay po? Learn to prioritize.
Alright? Okay. Another tip para maging consistent ka is to limit distractions. Oh, alam nyo naman na, nabanggit ko na kanina, di ba? Hindi importante at hindi urgent yung mga teleserye, yung mga kung ano-ano. Di ba? Yung iba sa inyo, love life. Oh. Tingin nyo ba nakaka-distract ang love life? Umuo talaga si Mentor Carlo. Oh. Sabi ni Mentor Carlo, oo daw. Di ba? Oo, nako. Ito, based on experience, may mga downlines ako na mga yet or youth na dito sila nakakilala ng kanilang mga iniirog. Ayan. 'Di ba? O, ayun, sa awa ng Diyos, wala na sila parehas, I am worldwide. 'Di ba? Sa awa ng Diyos talaga. Alam niyo yun? Pero alam niyo po ba yung mga youth na yun, yung mga kabataan na yun, achiever na dito. Achiever na sa I am worldwide. Kilala na sa I am worldwide. Eh nakakilala, 'di ba? Oh, tumibok ang puso. Ayun, wala na. Umalis na rin sa bahay nila, nag-live-in na. Ganon. Sabi ni Mentor Carlo, strict ang parents ko. Dapat. Dapat talaga, no? Pero hindi eh, kasi depende naman eh. Kunwari, Mentor Marlon Santos, di ba? Busy siya sa business natin. Dito niya rin nakilala yung the one niya. Mentor Michelle Fariñas. Oh, pero dahil parehas sila ng goals, alam nila na kapag alam mo yun, alam nila kung paano i-handle ang kanilang relationship ng maayos, hindi naging distraction yung love life nila. Sa halip, nagtulungan pa sila parehas para maging mas successful. Di ba? No, so depende pa rin sa atin. Pero kailangan aware tayo kung ano yung mga bagay na nakakapagpa-distract sa atin. No? Yan, games, Netflix, di ba? Naniniwala ba kayo distraction ang mga negative na mga kapamilya? Yung mga kasama sa isang bubong, yung mga ganun. Sabi ni Mentor Catherine, success is having the right partner. O yan. Di ba? O baka maghanap na ng right partner si Mentor Carlo dito sa IM, ah. Ayan. Naniniwala ba kayo? Balik tayo dun sa tanong ko. Tingin nyo distraction ang mga negative na parents, na asawa, sa business natin? Anak, yung mga ganun. Yes. No? Okay. Ako po kasi, ito based on experience ulit. Ah, taga-Pasig ako. Kumbaga, Metro Manila na yun. Di ba? Metro Manila na yun. Hindi naman ako taga-probinsya para pumunta dito sa Metro Manila at gawin yung business eh. Nasa Metro Manila na ako. Ang lapit-lapit na lang sa office. Pero bakit ako nag-condo? Tumira po ako sa GGS kasama si Mentor Kat at iba kong mga downlines. Yun yung mga time na nagsisimula pa lang kami, wala pa akong malaking kinikita. Wala pang kinikita talaga. Yung ganun. Bakit? Kasi nakwento ko naman story ko, di ba? So kami dalawa na lang ng mother ko. No? So walang trabaho yung nanay ko. Sino magbabayad ng kuryente? Sino magbabayad ng bill? Sino magbabayad ng mga gastusin? Ako, di ba? Yun yung sinasabi ko sa inyo na responsibility. So, ginagawa ko pa lang si I Am Worldwide. Hindi pa ako kumikita ng malaki. Wala pa talagang kinikita. Wala pang kahit anong resulta. So, alam niyo yun, it pains na wala akong maibigay. It pains me na wala akong maibigay sa nanay ko. Pero, dahil kada lumalabas ako ng kwarto, Jay kasi tawag sa akin. Jay, yung bayarin natin sa ganito, yung kuryente natin, yung ganito, yung bayad sa... Alam mo yun, parang, wait lang, bol-bol na nga yung yung utak ko, bol-bol pa. Parang yun, parang gulong-gulo na ako. Ganon, hindi ako makapag-focus talaga. Kaya, nag-decide ako na kausapin yung nanay ko, 3 months, give me 3 months. Titira ako sa Quezon City. No? So, anong ginawa ko?
nilimit ko yung distraction. Kasi alam ko nakaka-distract sa akin yung part na yun. No? Hindi mo naman kailangang umalis sa bahay ninyo. No, yun ay kwento ko lang naman. Kasi yun yung nangyari sa akin. Pero dahil nakapag-focus ako, hindi na ako inabot ng 3 months. Nakakapagbigay na ako. Unti-unti. No, nakapag-focus kasi ako. Ngayon, kung hindi mo kaya or wala kang ibang pupuntahan, nasa bahay ka lang at alam mong merong mga distractions sa bahay, siguro ang mga tip ko na lang na pwede ibigay, have a dedicated workspace. Kung meron kang kwarto, no, kausapin mo muna yung parents mo. Kapag gantong oras, huwag niyo muna akong galawin. Galawin talaga. Huwag niyo muna akong kulitin. Huwag niyo muna akong istorbohin. No? May gagawa lang ako about business ko. 'Di ba? Kapag umattend ka ng training, kapag umattend ka ng mga mentoring, lalo na kapag Zoom, gaano ka ka-focus? Yan. Makaka-relate kayo dito. Wait lang. Tingnan natin yung mga naka-open yung camera. Ilan lang yung mga naka-open yung camera? Oh, 'di ba? So, yan. Pag naka-open yung camera, makikita mo kung sino yung talagang naka-focus. 'Di ba? O, si Mentor Kel, o meron pa siyang hat dito, o habang umiinom, o 'di ba? Pero nakikinig, 'di ba? Yung mga ganyan. Pero mostly kasi, hindi lang dito ha, kahit sa ibang mga mentorings, kahit ako naman eh. Kahit ako eh. Kapag naka-off camera ako, okay lang na, since hindi naman, alam ko naman hindi ako nakikita, okay lang na humawak ako ng cellphone. 'Di ba? Tama ba? Oh, yung mga naka-off camera, hindi natin alam kung anong ginagawa. Pwedeng may work, 'di ba? Pwedeng nakikinig naman sila, pero alam mo 'yon, malaki pa rin yung possibility na ma-distract. Lalo na kapag andyan lang yung cellphone mo, 'di ba? Means nagpo-post ako. Nagpo-post ako sa sa Facebook ko. Distraction pa din, 'di ba? Distraction pa rin kasi nagsasalita yung speaker. Eh. Oh, ayan, kagaya yan, Mentor Rosalina, naka-duty. Walang problema po yun. Walang problema po yan. It's a case-to-case basis. Example ko lang, no, about sa distraction. We have to be aware kung ano yung mga nakakapag-distract sa atin. 'Di ba? Kunwari, oh, kahit hindi mentoring, kahit hindi training, 'di ba online business tayo? Post-post ka, 'di ba? E biglang lumabas yung ah, gera sa ano ba yung gera ngayon? Sa Israel, di ba? Nakikita mo, ay sa Reels, lala, may mga lumilipad na mga missiles. Oh, natapos na yung Reels. Di ba kapag natapos yung isang Reel, automatic nagne-next. Di ba yung mga Reels? Automatic nagne-next. Wala. 1 oras na, 3 oras na. Browse ka pa rin ng browse. Hindi ka na nakapag-post. Yung mga ganon. 'Di ba? So, alam mo, dapat alam natin sa sarili natin kung ano nakakapag-distract sa atin at ilimit natin 'yan. Clear po? Kung wala ka talagang lugar sa bahay ninyo, o bumili ka ng headset. Kapag uma-attend ka ng training, uma-attend ka ng mentorings, naka-headset ka, walang cellphone, nakatutok. Ganun. No? Kailangan alam natin paano i-limit yung distractions natin. And then lastly, sa part na to, yung pagiging consistent is yung be patient and forgive failures. Sabi ko kanina, hindi lahat ng mga hinihit natin, hihit natin agad. Okay? Kagaya ko, nung nag-diamond, hindi naman instantly diamond agad. 7 months in the making. 'Di ba? Oh, kagaya ngayon, hinihit ko yung blue diamond after nung May 2021. Oh, ilang years na hinihit ko yung blue diamond. 2021 pa ako nag-diamond. Oh, so 3, 4 years na. Hinihit ko pa rin yung blue diamond. Kasi kailangan kong magkaroon ng diamond sa left at diamond sa right na DR ko. Hindi madali yun. Pero, hindi ako sumusuko. No?
I'm being patient kasi alam ko, part yun ng proseso. Ngayon, iba kasi sinisisi nila yung sarili nila. Na, ano, hindi para sa akin yan, binigay ko na ang lahat. Wala, nag-walling na, no? Nag-walling na, ayoko na, hindi na para sa akin to. Binigay ko na ang, ano ko, dugot pawis, yung mga ganon. No? Let's acknowledge na ang failure, no, is hindi para mag-give up ka. Instead, no, instead to learn from the mistake, no, and work on another solution. Kasi pwedeng nung nag-hit kami ng diamond, pwede namang same routine lang, 'di ba? Eh di same results lang din makukuha namin. Eh di magfe-fail lang kami ng magfe-fail kung ganun lang ginagawa namin. Pero dahil natuto kami sa mga mistakes at pwede namin i-improve ng mga bagay, awa ng Diyos na hit natin. 'Di ba? So, learn that failure is part of your journey. Alright? So, basic tayo. Ano ba yung mga kailangan dapat gawin na consistently? Etong tatlo. Okay. Ito dapat, lalo na kung nagsisimula ka, ito yung mga bagay na hindi mo dapat pinapakawalan or hindi ka pumapayag na hindi nangyayari sa isang araw. Talks, trainings, mentorings. Talks, mentorings, trainings. Dapat lagi kang may talk, dapat lagi kang umaattend ng mentoring, dapat umaattend ka lagi ng training. Every day. Mens, wala namang schedule sa office eh. No? Ang dami na nating online trainings. No, tsaka you are very blessed kasi yung mentor ninyo ay ang training director ng IM Worldwide. Isa sa mga mentors ninyo. 'Di ba? So, ang daming learnings, ang daming ano diyan, ang daming naka-imbak na wisdom diyan sa utak ng mentor na 'yan. No? Pagurin natin siya, i-maximize natin siya. 'Di ba? Ngayon, kapag okay ka na, naka-attend ka na, mens, na-attendan ko na lahat ng mentorings ni Mentor TJ, it's about time. Ikaw naman. Ikaw naman mag-mentor. So, hindi pwedeng mawalan ka ng mentorings. Kasi it's either a-attend ka or ikaw magme-mentor. Same with trainings. It's either a-attend ka ng training or ikaw ang magte-train sa mga bago mo. So, hindi ka talaga mawawala ng gagawin dito. Basta you have to do it consistently. Okay? Kasi possible sa ngayon, mens, ginagawa ko naman yan everyday, talks, mentorings, trainings, pero parang walang nangyayari. Akala mo lang wala. Pero, meron. Promise, based on experience. No? Tingnan ninyo, nung nag-join ako sa IM Worldwide, no? I was never a part of the top movers. This was 2018. Wala kang makikitang muka ni Mentor JC dyan. Imagine mo si Mentor May hindi pa top 1, oh. Di ba? Never. January, February, March, April, May, June, July, August, September, lahat, October, November, wala kang makikitang muka ni Mentor JC dyan. 2018. 2019. Tignan natin ha. Sorry. Tignan natin. February na to, hindi ko nakita yung January. February wala. Saan na ba yan? March wala din. April wala. May wala. June wala. July. Tama ba? O wala. August. September wala din. October, ayun, pumasok ako, top 16. Pumasok tayo, top 16. October yun. Pagdating ng November, chamba. Nawala na naman ako. Di ba? Wala na naman tayo hanggang mag-December. Wala na naman tayo. Ibig sabihin, 2019, isang beses lang.
pumasok si Mentor JC. 2018, wala. 2019, isang beses. 2020, January, wala. February, wala. March, wala. April, nag-top 15 tayo. Diba? Isa. May, wala. June, sumabit, top 20. Dalawa na. July, wala na naman. August, wala. September, wala ulit. October, top 16 ulit. Tatlong beses na. November, wala na naman. December, nag-top 30 na si IM Worldwide. Pumasok tayo top 22. Ayun sa dulo. 4 na beses. Nakita ninyo yung progress? Basta tuloy-tuloy, consistent ka lang sa mga activities mo, sa mga basic na ginagawa mo, talks, mentorings, trainings. Talks, mentorings, trainings. Tanong nyo sila, Pres. Tanong ninyo sila, VP, sila Mentor May. Kami lagi yung laman ng training room. Lalo na nung nagsisimula pa lang. Lagi po yan. No? 2018, wala. 2019, isa. 2020, 4. No? And then pagdating ng 2021 hanggang ngayon, awa ng Diyos, hindi po tayo naalis sa top 40 ng IM Worldwide. Diba? Kung hindi po kayo naniniwala, pwede nyo pong i-check sa website ni IM Worldwide yung mga yan. Andyan na tayo simula 2021 January hanggang ngayon. No? At dahil po dyan, isa na rin tayo sa mga nakakasama sa mga sa billboard ni IM Worldwide. Hindi na lang monthly. Overall na siya. 'Di ba? Overall na siya. Hindi na siya monthly. Okay? So, ganun po yung nagagawa ng consistency. Kailangan consistent ka. Possible hindi mo pa nakikita yung epekto ng pagiging consistent mo habang nagsisimula ka or habang ginagawa mo siya, pero makikita at makikita mo siya. Okay? Sabi dito, no, success isn't always about greatness. It's about consistency. Consistent hard work leads to success. Greatness will come or will follow. So, kailangan mo na maging consistent. No? Sabi nga, hindi mo kailangan maging magaling sa simula. Basta consistent ka na ginagawa mo ang isang bagay. Papunta doon sa target mo, makakarating ka. Okay po? Ito na, last na tayo, no? Last C. Nabanggit ni Mentor Carlo kanina, yung DISC. Ako po, ang personality ko ay, tapos C, yung kasunod. Magkasunod lang po yun, I tas C agad. So, ako po ay, based on experience, no, may pagka-organized sa pag-hit ng target. Okay? And isa rin po yan sa mga mabibigay ko sa inyong tip. Kailangan sika o kaya ok-ok ka. Di ba sa ano natin, ang ok-ok naman ito, ang OC. Di ba yung ganon? Kasi sa target natin, sabi ko, di ba, intentional ka. Committed ka sa pag-hit. As consistent ka sa paggawa ng mga dapat mong gawin. No? Pero dapat, monitored mo din kung ano na yung progress mo. Clear po? Okay. So sa pagiging C, ito naman siya. Number 1, kailangan i-envision it forward mo. Okay? Pinaganda ko lang yan. Pero dapat, sa pag-hit ng target, ang ibig sabihin ng envision it forward, isulat mo lahat ng mga gusto mong mangyari sa'yo. I-envision mo, isulat mo. Okay? Di ba meron pa nga tayo, iba ang ginagawa nila, vision board, goal board. No, nagpiprint sila magazine, kina-cut out nila, dinidikit nila sa pader nila, no? Kailangan merong nagre-remind sa iyo ng gusto mong mangyari sa buhay mo 3 to 5 years from now or 10 years from now. Kasi dapat every day, no? Nakikita mo siya at nare-remind ka na, ay,
meron pala akong target. So meron akong dapat gawin. Clear po, isulat mo. Nakikita mo dapat. Now, kapag naisulat mo na, aim it forward. Ano ibig sabihin ng aim it forward? Kapag naisulat mo na, you have to develop a plan. How to do it. No? How to achieve your goals. Okay, example. O, bago tayo mag-example, no? Tapusin ko muna yung pangatlo. So, ito, aim it forward, di ba? Meron ka ng plan. You have to develop a plan. Okay, doon sa target mo na sinulat mo or doon sa goal mo na nakadikit sa pader mo. It's up to you kung ano. Okay? And then lastly, live it forward. Ano ibig sabihin ng live it forward? Since meron ka ng naisulat na plano, kailangan gawin mo naman yung kung ano yung plano mo. Hindi pwedeng nakasulat lang siya. Clear? Okay, eto example, best example. Sino na po mga elite executives dito? Or hindi pa elite executives, sorry. No, kahit taas lang ng kamay, kaway-kaway lang na ganyan. Yung mga hindi pa sapphire. Ayan. So example, no, sapphire ang target mo. Okay? Sinulat mo na, Sapphire Elite Executive this June 2025. Oh, this month na yon, no, nakasulat. Okay. So, yun na yung goal mo. Aim it forward, you have to write a plan kung paano siya mahihit. Okay? So, ilang executive DRs ang kailangan mo? Dalawa sa left, dalawa sa right. Ilang movers? Isa sa left, isa sa right. Ilang RQV? 7,000 sa left, 7,000 sa right. That is the plan. Yan yung target. Yan yung kailangang mangyari. Now, live it forward tayo. Paano mangyayari yun? 7,000 RQB sa left and right, one mover sa left and right, and then two executive DRs left and right. Paano mangyayari yun? Doon na papasok yung ilan na yung kakausapin mo dapat or kinakausap mo sa loob ng isang linggo. Kung ang target pay-ins mo sa isang linggo ay tatlo din ba yung kakausapin mo? Hindi, syempre. Dapat more pa. 'Di ba? Tapos may kinakausap ka talaga dapat. Okay? So sinulat mo, pinagplanuhan mo, inaksyonan mo. Yan po ang ibig sabihin. Okay? Now, share ko sa inyo yung goal board ko noong 2019. Okay lang po? Share ko sa inyo. Oh, patapos naman na tayo. Actually, last, ano ko na to? Hindi, last 2 slides yata. Ayan. Ito yung goal board ko noong 2019. Okay? Si Mentor JC, 2019, no? Hindi pa po ako millionaire circle or hindi pa po ako part ng 1 million circle. And that is my goal. January 21, di ba? Specific. January 21, 2019, 1 million circle. Part ng 1 million circle ako. Okay? Saan ko nakuha yung check na yan? Parang kay Mentor Kat yata. Humingi ako or kay Mentor Poy. Kumuha ako ng isang cheque, pinalitan ko, tapos nilagay ko I am worldwide, nilagay ko pangalan ko, tapos target ko 1 million. Kailangan maging 1 millionaire circle ako ng January 21. And then, nung time na yan, ongoing yung Hong Kong Travel Incentive Part 3 ni I am worldwide. Wala pa po akong nahihit na travel incentive. Yan yung kauna-unahang hinit ko or tinarget ko nung time na yan. Nung time na yan, Sapphire tayo, ang hinihit ko, Ruby. So, naghanap ako sa Google ng Ruby na picture, kinat out ko lang din. Alright? And then, nung nagsisimula pa po kami sa I Am Worldwide, wala pang Jade for you. Wala pang Give Me 5. No? So, ang pinaka-bonus lang namin nun ay Just for You Gold and Platinum. No? And yun yung target ko. Kasi wala pa ako na hihit na kahit anong bonus kay I Am Worldwide.
So January ko din siya target. And then wala pa po akong sasakyan sa IM Worldwide nung time na yan. Ang target ko ay first car muna. Sabi ni Mentor Kat, maghanap sa Google. So naghanap ako ng kulay blue na sasakyan kasi favorite color ko po yung blue. Tapos bakit kaya yan yung nakita ko? Bakit kaya yan yung napili ko? Kasi feeling ko binigyan ako ng sign ni Lord. Kasi nakalagay yun, JC. Yung pala, ano yata yun? Parang yun yata yung name nung kumpanya. JC Clark Motor Choice, parang ganon. Ayan. So sabi ko, ay, this is a sign. So yan na, kinat out ko na. Hindi ako mahilig sa sasakyan. Promise. Nung nakita ko lang, ay, maganda kulay, color blue, tapos nakalagay JC. Sige, ito na lang. Di ba? Yan yung target ko nung time na yun. 2019. Anong year na po ngayon? 2025 na, no? 2019, 20, 21, 22, 23. 6 years. 6 years. Alam niyo po ba, in 6 years, yung dating target na 1M, actually 17 million na po tayo ngayon. So, ibig sabihin, 17 million na yung kinita natin. In 6 years, simula 2019. No? O sabihin na natin, 16 million in 6 years? Grabe, di ba? Dati, ang target ko lang ay Hong Kong Travel Incentive. Nahit po natin yan. Hong Kong Part 3. Di ba? At dyan na po nagsimula. Nagsimula sa Hong Kong. Nahit natin yung Dubai, nahit natin yung Bali, nahit natin yung Japan, nahit natin yung Amanpulo, nahit natin yung Europe. Travel incentive, 18 days po tayo dyan. Nahit natin yung Singapore ni IM Worldwide. Sa Marina Bay Sands tayo pina-experience ni IM Worldwide. Nahit natin yung South Korea ng Team Blast ni Mentor May. Nahit natin yung Hong Kong Macau ng Team Fierce. No? Tapos, Team Blast ulit. Dinala ulit tayo sa Switzerland. For 5 days lang dapat, naging 12 days. No? And then yung Hong Kong ngayon ni IM Worldwide. Kasama tayo dun sa 260 na nakahit. Grabe. Hong Kong lang yung target ko dati. Di ba? Tapos dati Ruby ang target natin. Ginawa tayong Diamond ni Lord sa IM Worldwide. No? Ang target natin dati, just for you gold and platinum lang. Kahit isa lang, Lord. Kahit isa lang. Pero dahil lumabas yung jade tsaka yung silver, nakawalo na yata tayong silver, 5 gold, isang platinum, isang jade na bonus. Bonus pa lang po yan. Tapos yung dati nating target na isang blue na sasakyan, Tucson, nahit naman natin. Nakabili tayo pero hindi na ganong kulay. Medyo dark blue na siya. Tucson pa din naman. Pero alam niyo po ba, after that, no nasundan na naman siya ng mga car incentives. Isa, dalawa, tatlo. Ito po yung latest natin. Actually, hindi pala yan. No? Meron pa tayong hindi nakukuha kay IM Worldwide na sasakyan. No, yung free wheels 3. So, ibig sabihin may 1 million pa tayong nakapondo kay IM Worldwide. Grabe, no? 6 cars. 6 cars in what? 7, 8 years kay IM Worldwide. Hindi po ako mahilig sa sasakyan. Hindi po ako mahilig sa sasakyan. Pero kung ibibigay na libre, ayaw pa ba tayo, di ba? No? Pero dahil hindi ko naman gagawin or hindi ko naman magamit lahat, binenta ko na yung iba. No? Ang kinip ko na lang po ay yung dalawang kulay blue. Yung Tucson, tsaka yung Camaro. And awa po ng Diyos. Di ba normally, kapag ang sasakyan, binabayaran, ano siya, 5 years, yung mga ganyan, di ba? Pero dito kay IM Worldwide, fully paid siya. No? Fully paid siya. And sa atin nakapangalan. So ito po, no, kakabalik lang natin from Switzerland, Europe, ni Mentor May, no? Kumikita tayo consistently. 1 week income, ganyan, no? Tapos, nahit nga natin yung Hong Kong. Tapos, ayan, ito yung RQB natin nung nahit natin yung Hong Kong.
Ang maganda dyan, hindi na lang po tayo, no? Dati ako lang lagi yung sumasama. Ngayon, ang dami na sa grupo natin, sa team natin. No? Ito po yung sinasabi kong kinip ko na 2 sasakyan. Fully paid parehas. Tapos nakapangalan sa akin. Yun po yung kagandahan. No, wala pa akong experience sa ibang mga network marketing companies. Pero ang sabi nila, sa iba daw, hindi nakapangalan. Hindi ako aware. No, kasi wala naman akong alam sa ganun eh. Pero dito, based on my experience, sa akin naman talaga siya nakapangalan. No? Ayan. And nakabili tayo ng house and lot para sa nanay natin. No, yung dati na umalis tayo kasi destruction, no? Pero ngayon, nakabili na tayo para makasama na ulit natin yung nanay natin o yung mother natin. No? Ayan. Sabi dito, organization empowers you to set and achieve your goals, helping you plan, prioritize, and execute with precision, leading to a more fulfilled life and successful life. So, kailangan po natin maging organized. No? Ibig sabihin ng organization is hindi yung grupo, no? Being organized empowers you to set and achieve your goals, helping you plan kapag organized person ka. Mag-prioritize kapag organized person ka. At kapag organized person ka, makaka-execute ka with precision, 'di ba? Leading you to a more fulfilled and successful life. Clear po? May natutunan po ba kayo? Ayan. So, ang business natin hindi madali, pero sobrang worth it kapag tinuloy-tuloy mo at hindi ka sumuko sa pag-hit ng mga target. Clear po? So with that, maraming salamat po. This is Mentor JC and I am worldwide. Thank you so much again, Mentor TJ, ayan, and Team Victory. Maraming salamat. God bless everyone. Ayan, grabe. Thank you very much, Mentor Diamond JC Yap, for that very thoughtful and wisdomful, meron ba ganun word? Mentoring sa Team Victory. Really appreciate it. Could we all give Mentor JC a virtual clap? Kung kaya, pwede po tayo mag-unmute and give him a round of applause. Thank you very much, Mentor. Yes. Grabe, Mens. Thank you, Yeah. Mentor JC. Thank you Right, po. so Mentor before we JC. let you go, Mentor, so is it okay na mag-ano po tayo? Magkaroon po tayo ng kahit Thank you na so 2 much, questions lang po. Mentor. All right. So while we generate our questions to sa GC, I would like to call on Mentor Ian Barcenas to give us some insights dun sa ating training from Mentor JC. Mentor Ian? Biglaan na, Mentor. Kaya mo yan, kaya mo yan. And first of all, thank you, Mentor JC. Sobrang loaded. Tsaka very specific, Pag si talaga yung personality, they can easily share yung mga, yung mga reason ko bakit sila naging, ba't blurred yung camera? Very parang, kumbaga step by step process talaga, when it comes to distraction, paano tanggalin, di ba? When it comes to commitment and all that. Pero ako, ang pinaka tumatak sa akin is yung first na shinare mo, which is to live your life intentional. No? So, kumbaga may kasabihan niya tayo na life is a matter of choice, not chance. Kumbaga, hindi ibig sabihin pumasok ka sa business ng I am. Kumbaga, you're hoping and praying na sana maging successful ka. Well, in fact, hindi dapat. Kumbaga, dapat talaga sinasadya siya. Dapat talaga ina-actionan siya. No? Kumbaga, di ba may tinatawag nga na lottery mindset. So, kumbaga, feeling mo pag bumili ka ng package sa IAM, feeling mo para kang tumaya ng loto. Tapos ipagpe-pray mo na lang kay Lord, sana sana maging diamond. So, dapat pala hindi ganoon, no? So, dapat talaga intentional. Kumbaga, sasadyain natin na umatid ng training, sasadyain natin na mag-mentoring, sasadyain natin na magbenta ng product, sasadyain natin na mag-prospect, mag-present, and everything na needed para maging successful tayo. So, for me, yun yung pinaka tumatak talaga, no? Na to live or to do business with I am intentionally, no? So, kaya ako, siguro, yun din yung gusto kong tumatak sa atin for the group, no? For the whole team Victory din, no? On behalf, of course, Mentor TJ.
na let's do this business intentionally, no? So para talagang kung ano yung nangyari kay Mentor GC, mangyari din sa atin. Kasi wala namang imposible. Kumbaga, everything naman na gusto natin tapos na eh. Kumbaga, ibibigay lang sa atin yun. Katulad ng sinabi ni Mentor JC, ibibigay yun sa atin. Once na kaya na natin siyang i-manage or ano na tayo, kumbaga, prepared na tayo for the success that we're praying for. No? So with that, Mentor JC, no, maraming salamat po for your time. Sobrang loaded yung, if I'm not mistaken, some of us baka nabitin pa eh. So, pero this is not the last naman eh, no? So, we have mentoring session pa in the future na nagagawin with Mentor JC. No? So, for that, thank you so much po, Mentor JC. And of course, Mentor Carl. Thank you. All right. Thank you very much, Mentor Ian, for that insight that we have for the training conducted by Mentor JC. May we have another one? How about from Mentor Adrian? Okay, wow. Ayun. Thank you. Thank you, Mentor Carlo. And thank you so much, Mentor JC. Ako sa totoo lang, isa ka sa tinitignan ko kasi bago lang po ako rito. This is my 3 months, no? Pero I've been in the industry for quite some time. Pero isa yan po kayo sa tinitignan ko. Thank you. And ako ang naramdaman ko, this is a shortcut for all of us, no? Kasi tama yung sinabi ni Mentor Carlo, no? Yung sincerity was there, no? So yung tinrabaho ng, can you imagine yung tinrabaho ni ni Mentor JC for mga 7 years, eh, no? Binibilang ko eh, although 7 years to be exact, no? 2019, 20, parang gano'n, no? Kinapture, nilagay dito in 1 hour. Bitin talaga, pero ako ang dami ko kasing nasulat. So, pero if you will check, kumpleto yung process, no? It's a process. Your target, you have to have our target. Na-refresh talaga ako. You have to set your target, and then kailangan natin yung mga action steps. And therefore, sigurado yung result eh. It's only a matter of time. So, we're so blessed, no? I'm so blessed. Blessed tayo kasi yung uulitin ko, what took him 7 years of kinahon in 1 hour. Alam nyo, pag ginawa natin to, ako talaga, no, pag ginawa, it's only a matter of time, no? Susundin na lang kasi nandoon na yung blueprint, 'di ba? Sabi nga no, if you wanna be successful, you ask for people who have been there, who have done those things, no? Nagawa, hindi lang to sabi, kompleto talaga eh, na yung susundan mo, dapat yung gusto mo makuha. Lahat eh. And he was able to do that, no? From zero talaga to inaasam-asam nating lahat. No, ako talaga sobrang dami kong nakuha, no. Thank you for your precious time, no, na pag, sa isang bitin talaga, tama si Mentor Ian, no, bitin, no. So thank you for this wisdom, no, na bigay, na validate. Ang dami kong notes. Kaya kahit thank you for the opportunity, Mentor JC. Ako, I hope to meet you personally. Ang dami kong ina-idolize dito sa IM Worldwide, no. Talagang isa ka po doon na Mentor JC. Kaya nung sabi ni Mentor Kat kanina, habulin mo, nasa labas po ako. Bumalik ako canceling to alam ko dahil isa yan, sabi ko susundan, no? May result, and ngayon ko na nakita yung na-validate yung sincerity of sharing. Nakita niyo yung sharing, it's talagang alam mong ginawa, no? Hindi siya by the book, it is because of an experience, and experience is the best teacher, one of the best teachers, especially if you will get it from the experience of other people, no? May blueprint. Salamat. Thank you ko to Mentor TJ, Mentor Carl, for this opportunity to join. Sulit yung oras, sulit. God bless po. God bless, Mentor JC. Ayun. Thank you very much, Mentor Adrian. As always, grabe talaga yung mga insights coming from Mentor Adrian, Mentor Ian. Thank you very much again for that. So naalala ko lang, so si Mentor GC yung isang magiging ko din. Kumbaga, to look up to, kasi galing din po ako sa BPO industry for 12 years. Managerial position naman ako, so si Mentor JC ang Yeah. So pwede po lang mangyari talaga no? So since wala po nag-type ng question, I guess I'll just throw out the question. So Mentor JC, ano usually yung pwede natin sabihin sa mga downlines natin, existing mentees natin, in case na meron dyan mga other companies who are trying to distract us in doing the IM business. Yung kumokopya sa atin, tapos yung mangunguha, let's say. So ano yung mga
bago nila i-consider na tingnan yung ibang company or makipag-meet do sa mga ibang companies, ano usually yung kumbaga pinifeed mo na sa mind nila to para will you let them go or will you let Mhm. them do whatever they want to do or ayan. Okay. Sige po. No, very, very, hindi naman timely, pero meron na po kasi akong gano'n na experience, no, na downline, na ah, umalis, nag-try ng ibang company, no? But, no, hindi pa siya inabot ng 3 months, bumalik. No, bumalik siya. No, and then I asked him, bakit siya bumalik? No, nakita niya daw kasi yung pagiging genuine ng mga, hindi lang ng mga tao. Like for example, si Pres. Di ba pag narinig niyo si Pres, parang sabi nga ng iba kapag Elite Executive Award or kapag nagsasalita si Pres on stage, parang preaching parang nasa church, parang gano'n, no? Pero genuine po kasi. And then, doon naman sa ah, mga gumagaya, no? Isa sa mga or mga naninira pa, isa sa mga experiences namin together with our BODs is to kill them with kindness. Yun talaga. No? Yung kahit binabato na tayo, wala kayong sasabihin. Ipag-pray lang natin sila. Ganun lang lagi, no? Ganun lang lagi. Sabi din lagi ni Pres, kahit ano pang gaya sa produkto natin, no? Kahit ano pang gaya sa produkto natin, hindi nila magagaya yung culture na na-build or na nabuo sa I Am Worldwide, no? Simula nung simula. Basta tayo, kung meron tayong mga ah, downlines or meron tayong mga experiences na ganon, like for example, willing to listen to other company, ah, ang sa akin lang kasi talaga, may mga tao na hindi talaga natin mapipilit. At the more na, paano ba the more na ikikip natin sila or pipilitin natin sila to stay with us, mas lalo silang kakawala. Yung ganon. So ganon yung ginawa ko dun sa tao na yan. No, and dahil siya mismo naka-experience ng kagandahan ng business natin, pagbalik niya, trinabaho niya, elite executive na siya, millionaire circle na siya, star achiever na siya. So, wala po tayong wala po tayong pwedeng ibato doon sa mga tao na naninira or gumagaya sa atin or sa mga tao na gustong pakinggan yung ibang kumpanya. Kasi ah may experience nila kung ano yung difference ni I Am Worldwide sa ibang companies. Ganun po siya. Tama. Thank you very much, Mentor GC. Oo nga, nakaka-relate din. Naalala ko na before I started to hate this industry, pero nung nakita ko yung culture ng IM, sabi ko, I'll give this industry another chance. Ayun, so ito na yung parang kina Mentor Idian, Mentor Bong, this will be my last stand as well. So yun, grabe. So before we let you go, Mentor GC, we would like to give you a token of appreciation. Ay, Mentor, ano na lang, nasa cellphone ko yun. Yeah. Okay, so certificate of appreciation. This certificate is proudly presented to Mentor John Cesar Yap, Diamond Elite Executive, in grateful recognition for generously sharing his wisdom as special guest speaker of Team Victory Millionaire Mentorship given this 18th day of June 2025. We truly appreciate your presence, your wisdom, Mentor JC Yap. So uulitin po, grabe ho. Full of learnings and as in, ilang beses ko na rin nakikita sa Mentor JC Kung malungkot ka, hanapin mo na rin sa office, ngingiti ka bigla. Ganyan yung energy na kaya i-imbibe ni Mentor JC. Ayun, so we're almost done with the session tonight, mga mentors. So before we proceed with the
announcement, let's first have our photo picture. Mentor Roland, take it away. Ayan, mentor. So, dalawa po muna kayo, mentors. Ayan. I am sign na lang po. Yan. 1, 2, 3, smile po. Ayan. And then, solo natin si Mentor JC. Yan, wait lang. Ayan. Mentors, wala po munang mag-chat para hindi po matakpan. Ayan. Thank you. Yan. Yan. 1, 2, 3, smile po. Ayan. Mentors, lahat po tayo. Open camera po. Yan. Design po lahat. Yan. 1, 2, 3, smile. Ayan. Next page po. Yan. 1, 2, 3, smile po. Ayan. Last page. 1, 2, 3. Mentors, ulitin ko lang po yung mga nasa first page. Ayan. 1, 2, 3, smile po. Ayan. Thank you. All right. Thank you very much, Mentor Roland. And to give you the announcement for this week. All right, amazing morning, afternoon, evening, everyone. Time for the weekly team announcement for June 18, 2025. Let's bring it on. All right, so for our monthly maintenance, 12 more days for the month of June, 300 unit level points to maintain our binary points, 600 to be part of the Project 001, and 900 unit level points to be recognized sa ating monthly recognition. Alright, every Monday, team day at the office at 2 p.m. 5 p.m. po ay IBP and 7 o'clock po IM5. Sa office po yan every Monday, team day of Team United, Team Victory. And next week po, it's June 25, we're not going to have the Millionaire Mentorship Training. Instead, we will have the life class session by Mentor Adrian Del Rosario. So, time to feed our souls. Join the session next week. See ya. Then, I am Neat Worker book. So, alam ko, nag-replenish na uli na stocks. Go get your copies just for 500 pesos. Also, to feed your wisdom, mind, and soul. Get one. Nagpapaagad na po ng libro ko na yan. Promise. And this coming Sunday, malapit na po ang ating Elite Executive Awards. That would be on June 22. Sunday po yan, Mall of Asia Arena. Please wait for further details regarding sa time po. So one of our guests is Bamboo. Malamang kilala naman po natin yan. And nadagdagan po sa announcement natin sa Facebook page ng IMG22 po would be also one of our guests this coming Sunday. So what are the requirements po para magkaroon po tayo ng... Ay, ito pala, sorry. Yan, yung meron pa po tayong raffle. So kakalabas na din po yan. So there will be 3 winners of 50,000 pesos and 2 winners of 100,000 pesos and 1 winner of 300,000 pesos. But you have to be present sa venue to claim your reward or your award. So pag wala po tayo dyan, hindi po nabunot ang pangalan natin, hindi po tayo mananalo. Okay? So be sure na present po tayo sa event po na yan. Then ano po requirements? Di ko lang po alam kung meron po akong ticket sa office, pero there are only 850 slots for VIP, 972 for patron, and so on and so forth. So, kapag hindi pa ho tayo nakakabili ng ticket and kung in case meron pa ho tayong available sa office para sa VIP slots, you just have to secure 1 organic barley, 1 choco barley, and 2 cafe macchiato. Apparently, alam ko out of stock pa ho ang macchiato, pero don't worry, ibibigay pa rin naman ho yung tickets. So, follow na lang po yung product. So, meron din po tayo dyan for patron, for lower box, and for upper box. But might as well, doon po tayo sa VIP para mas malapit po. Okay? Mas maganda ho yung experience. Then ano pa ho ang connection ng ating EEA para sa Singapore travel incentive. So we only have 1 more day left para ho ma-secure yung ating kulang pa ho na points at saka kapag hindi pa ho tayo nakaka-secure ng products. So 10 boxes ng macchiato and 10 boxes of acai berry, and you have to be present po sa EEA this coming Sunday with 8 new downlines or old downlines na mag-a-attend din po sa EEA. Okay?
So, again, useless po kung may-hit ninyo yung points, yung RQV sa Singapore, kung hindi po tayo magse-secure ng 10 acai berry, 10 macchiato, at saka kung hindi po tayo a-attend with 8 other people this coming Sunday. Alright, so take note of those information. Then every Tuesday po, we still have the catch-up night at Burger King, 4 p.m. onwards po yan, beside our office, of course. So yan po yung activity natin na magsama-sama po tayo offline, pero ang ginagawa po natin ay namomrospect po tayo online. That is what catch-up night is all about. And last but not least, yung sinasabi ko po na special announcement. So this coming August 24, that will be a Sunday, 1 p.m. sa may Lakestone, ayan, Lawang Bato. Events place sa may Valenzuela po yan. So Team Stallions, which is under Team Victory, headed by Emerald Mentor Leo V. Agbu, okay, will celebrate their 3rd year anniversary, yung Team Stallion. So meron po dyan raffle prizes na 100,000 pesos, 50,000 pesos, 20,000, etc., etc. Yung 100,000 and 50,000 po, isa lang po tig-isa lang po ang pwede manalo dyan. Yung other prizes po, pwede ho kayo dyan manalo multiple times. So let's say nakakuha po kayo, nabunot kayo sa 20,000, then nabunot po uli kayo sa 5,000, pwede ho mangyari yon. Pero kapag nabunot ho kayo ng 100,000, no chance na po kayong manalo or mabunot dun sa or mag-claim ng other prizes pa po. Okay? Open po yan sa non-members and members, and this time around, inopen na rin po ng Team Stallions so yan sa other members ng Team Victory. So hindi lang po siya exclusive sa Team Stallions, but for the entire IM Worldwide community actually. Alright, so send na lang din po sa GC yung further details po, further mechanics po ng anniversary ng Team Stallions. Alright, so that would be it for this week. Have a great week ahead. To God be the glory. Hasta la vista, baby. Back to you, myself. Thank you very much. Thank you, myself. All right. So yun po yung announcement natin for the week of June 18, 2025. So hindi na po natin papatagalin to connect our mind and soul to our Creator. I'll give you Mentor Eileen Passes to conduct our closing prayer. Take it away. Amen. Thank you so much, Mentor Carl. Ayan, we're so much blessed and loaded talaga ngayong gabi. Sige mga mentors, can I invite everyone to please pray with me? Magpasalamat tayo sa Lord sa pagkakataon na to. Heavenly Father, Lord, you are so gracious, O God. Lord, you're faithful. You're always good in us, Panginoon. Salamat, Lord, for this opportunity, O God, that you have gathered us once again online, Panginoon, O God, hearing the testimony and the journey of Mentor JC Yap, Panginoon. Lord, we are so much inspired, motivated, Panginoon, and excited pa, Lord God, for what you have in store for us in the future, O God. Salamat, Panginoon, dahil we learned so much, Panginoon, sa gabing ito. Lord, I praying, oh God, I continue seek you, Panginoon, for the wisdom and knowledge to be bestowed upon Mentor JC and his team, Panginoon. Gayon din, Panginoon, sa buong Team Victory, oh God, headed by our Father Mentor TJ, Panginoon. Salamat, Panginoon, na may mga ganitong pagkakataon na kami po ay nare-refresh, nare-remind, Panginoon, at patuloy, Lord God, na move, Panginoon, na magawa yung dapat namin gawin sa aming business sa IM Worldwide, Panginoon. Lord, thank you, O God, for the strength. Thank you for the good health that you have given us, Panginoon. Salamat na patuloy mo pa kami, Lord, i-empower, i-unite, Panginoon, at patuloy mo pa kami, Lord God, na gamitin as an instrument, Panginoon, in our community, O God, to reach out many people, Panginoon, na matutulungan, O God, ng aming business sa IM Worldwide, Panginoon. And Lord, most importantly, Lord, sa lahat ng aming mga nadinig, lahat ng aming natutunan sa gabing ito, Lord God, I seek you, Panginoon. Lord, di namin kaya ng sa aming sarili lamang, Lord. That's why we continue asking you, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, enable us, O God, for apart from you, we cannot do anything, O God. Tunay, Lord, na tulungan mo kami sa bawat step, sa bawat plano, Lord God, na meron po ang bawat isa sa aming team, Panginoon. Thank you, Lord. Continue to bless our company, IM Worldwide,
Press, VP, GM, Panginoon, Miss Maritoni, and all the top mentors, oh God, all the community of I Am Worldwide, oh God, at yung mga goals ng bawat isa, especially sa Team Victory, Panginoon. Patuloy mo po kaming samahan at pagpalain, Panginoon. Salamat, Lord. Ibalik mo kami sa susunod na meeting, Panginoon, at patuloy mo pa kami, Lord, gamitin, oh God, and be on fire, oh God, sa aming mga commitment, oh God. Let us be intentional and consistent sa aming gagawin pa sa aming business. I Am Worldwide. Thank you, Lord God. We give you everything, oh God. We entrust to you everything, and we give you back all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you po, mentors. Amen. Thank you very much, Mentor Lynn. So before we Amen. go part Thank ways, you, Mentor Mentor JC. TJ. Yes, Mentor TJ, do you have anything for the team? Any parting words for the team, Mentor TJ? Wala naman. Ano na? Oo, okay na. Thank you for attending, everyone. We appreciate effort ng team natin. Sarap makita na lahat tayo nagtutulungan. And yung mga bago po, sabi ni John F. Kennedy, di ba, nung buhay pa siya sa Amerika, siya po yung presidente dati. Sabi niya, don't ask what the country can do for you. Di ba? Ang sabi niya, ask what you can do for your country. So, kung i-relate ko po sa team natin, don't ask what the company or the team can do for you. Ask what you can do for your team. So, sa lahat po ng nagko-contribute at magko-contribute sa team natin, thank you po, no, in advance. Ayan, kasi you are next, mga mentors, no. Dadating po ang time, kayo naman po ang host, kayo naman po yung nasa prayer department at iba-iba pang department sa team natin. So, thank you, Mentor JC, lahat po ng leaders natin. God bless everyone. All right, thank you very much, Mentor TJ. So again, humayo tayo at magpakarami. So God all be the glory. Don't forget, this coming Sunday po, Elite Awards. See you sa Sunday. Yes po. See you. So mawa po yan. Wait for further details para po sa time.